Pokwang nagpaliwanag sa kapatid na nag-viral sa pambabato. Ang kasalanan niya hindi akin. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell icon para maging updated ka sa bawat upload nating video. Viral na insidente si Antipolo. Hindi nalingid sa kaalaman ng publiko ang viral na video na kumakalat kamakailan sa social media. Isang lalaki ang nakuhanan ng video na nananakit sa isang magkakariton kasama ang isang minor de edad sa Antipolo. Agad na nag-viral ang insidenteng nagdulot ng samot-saring komento at reaksyon mula sa netizens. Ang kontrobersya ay naging mas malaki nang lumutang ang pangalan ng kapatid ng kilalang aktres at komedyante na si Marieta Subong o mas kilala bilang Pokwang. Pagpapatunay ni Pokwang sa kapatid, kinumpirma ni Pokwang na ang lalaki sa viral na video ay ang kanyang kapatid. Ngunit mariinin niyang binigyang linaw na hindi siya sangkot sa ginawa nito. Ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Ani ni Pokwang ayon nga sabi sa kasabihan. Pinapaliwanag niya na kahit magkapareho sila ng apelyido, hindi nangangahulugang magkapareho rin sila ng pananaw at kilos sa araw-araw. Ang kanyang pahayag ay malinaw na pagtatanggol sa sarili at proteksyon sa kanyang pamilya laban sa masamang epekto ng viral content. Paghingi ng tawad sa mga biktima. Ayon sa actress, labis siyang humihingi ng paumanhin sa pamilya at sa mga direktang naapektuhan ng insidente, lalo na sa minor de edad. Pasensya ka na iha, dadalawin kita ha. Wait lang ha, pupunta ang tita mo dyan, pasensya ka na. Ani Pokwang sa kanyang mensahe para sa biktima. Pinapakita nito ang kanyang pagiging responsable bilang kapatid at bilang ina at ang pagsisikap na ayusin ang relasyon sa mga apektadong pamilya. Pag-iingat sa social media at cyber laws. Bukod sa paghingi ng tawad, nagpaalala rin si Pokwang sa publiko at sa ilang politiko tungkol sa batas laban sa cyber libel at cyberbullying. Ipinunto niya na may mga netizens at politiko mula sa iba't ibang lugar, kabilang ang Bicol na nagpost ng larawan ng buong pamilya nila sa social media. Binigyang diin niya na hindi makatarungan na ang inosenteng miyembro ng pamilya ay makakasuhan o maaapektuhan dahil sa aksyon ng isang lamang tao. Isa lang po ang may kasalanan pero buong mukha na po iyong pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana mag-iingat po kayo sa mga post at comment. Ani Pokwang, pagkilala sa ibang panig ng kwento. Sa kanyang mahabang payag, pinayuhan ni Pokwang ang publiko na huwag agad husgahan ang lahat batay sa viral na video. Binanggit niya na may ibang panig ng kwento na dapat hindi isaalang-alang bago gumawa ng konklusyon. Ito ay isang paalala sa publiko na sa panahon ng social media, mahalagang maging maingat at responsable sa pagbabahagi ng impormasyon, responsibilidad at proteksyon sa pamilya. Ang insidente ay hindi lamang simpleng pambabato, kundi nagsisilbing aral sa publiko tungkol sa epekto ng social media sa pribadong buhay. Ang viral na video ay nagdulot ng pag-uusisa, diskusyon at minsan ay pagkakabahala sa publiko. Gayunpaman, malinaw na may hangganan sa kung paano dapat i-share ang impormasyon at kung paano protektahan ang mga inosenteng miyembro ng pamilya mula sa cyberbullying. Pagpapanatili ng imahe at katarungan. Nanindigan si Pokwang sa kanyang mensahe na hindi niya kinukonsente ang aksyon ng kanyang kapatid na humihingi siya ng kapatawaran sa mga biktima. Ang kanyang pahayag ay nagsilbing paalala na ang bawat isa ay may pananagutan sa kanilang aksyon at hindi dapat ibinabato sa buong pamilya ang galit o batikos. Bukod dito, ipinakita rin niya ang kahalagahan ng pagprotekta sa privacy at seguridad ng pamilya sa gitna ng viral na insidente. Paalala sa publiko, sa huli nanindigan si Pokwang na ang viral na insidente ay isang oportunidad para magturo sa publiko tungkol sa responsibilidad at respeto. Mahalaga na kilalanin ang hangganan ng pananagutan at huwag agad husgahan ng iba. Ang viral na pangyayari ay hindi lamang kwento ng pambabato, kundi isang paalala sa lahat tungkol sa epekto ng social media, kahalagahan ng privacy at ang pangangailang maging maingat sa bawat post at komento online. Detalye sa viral video o road rage ng kapatid ni Pokwang at reaksyon ni Pokwang sa nakakahiyang issue na ito. Detalye sa viral video. Hindi pa rin humuhupa ang ingay sa social media matapos mag-viral ang isang nakakagulat na road rage incident kung saan nasangkot ang kapatid ng isang sikat na komedyanteng si Pokwang. Isang ordinaryong araw sana sa kalsada ngunit nauwi ito sa mainit na sagutan, murahan at tensyon ikinagulat ng lahat. Sa bilis ng pagkalat ng video online, hindi na napigilan
ang mga netizens sa pagkomento, pag-react at pagbibigay ng kani-kanilang opinyon. Lalong umigting ang kontrobersya ng tuluyang magsalita si Pokwang tungkol sa issue. Ang insidente paano nagsimula ang lahat, isang viral video ang nag-trending sa Face at TikTok kung saan nakikita ang kapatid ni Pokwang na tila galit na galit habang nakikipagsagutan sa isang motorista. Maririnig ang malalakas na sigaw, mga salitang hindi kaaya-aya at ang tensyon sa paligid. Sa loob lamang ng ilang oras, libo-libong views at shares na ang naitala. Mabilis na kumalat ang balita at marami ang nagtanong, bakit ganito ang ugali ng kapatid ni Pokwang? Reaksyon ng netizens, hati ang opinyon. Hindi pinalampas ng mga netizens ang pagkakataon, may mga nagalit, may mga natawa at may mga nagbigay ng payo. Ang comment section ay napuno ng mga memes, jokes at mga seryosong diskusyon tungkol sa tamang asal sa kalsada. May ilan na dumipensa sa kapatid ni Pokwang, sinasabing baka nadala lang ng emosyon, habang iba naman ay nagbato ng matinding batukos. Pokwang, nagsalita na. Matapos ang ilang araw ng katahimikan, tuluyan nang nagsalita si Pokwang. Nakakahiyaman, pero tao lang po tayo na minsan nadadala ng init ng ulo. Humihingi po ako ng paumanhin sa lahat ng naaapektuhan. Umani ng papuri ang suporta ang kaniyang pagiging humble at honest sa isyong, ngunit may ilan pa rin hindi kumbinsido. Epekto sa pamilya at karera ni Pokwang. Dahil sa insidente, maraming tanong ang lumitaw. Maaapektuhan ba ang karera ni Pokwang? Paano niya harapin ang mga bashers at kritiko? Sa kabila ng lahat na nanatiling matatag si Pokwang at ang kanyang pamilya, pinili niyang maging positibo at magbigay ng inspirasyon sa mga taong dumadaan din sa pagsubok. Aral sa kontrobersya, ang viral road rage na kapatid ni Pokwang ay naging paalala sa lahat. Walang perpektong tao at ang galit ay hindi kailanman solusyon sa problema. Sa huli, mahalaga pa rin ang paghingi ng paumanhin, pag-amin sa pagkakamali at ang pagtuturo ng tamang asal sa kalsada. Isa itong kwento ng pagkakamali, pangtanggap at bangon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa isyong ito? Dapat bang patawarin ang kapatid ni Pokwang o dapat ba siyang maturuan ng leksyon? Kaya naman, marami ngayon ang nagsasabi, kung ganitong gali ang mga tao, ano pa kaya ang mangyayari sa karamihan, di ba? Na kung pinapairal ang galit sa ulo, dapat kailangan nila maging kalma para maiwasan ang mas malaking gulo. Hindi rin naman kasi maganda ang mga pangyayaring ganito. Hindi maganda ang manghusga agad at hindi rin maganda ang magpadala sa galit. Yung ipinapakita ng kapatid ni Pokwang ay hindi natin alam kung ano nga ba ang dahilan, kung bakit ganoon siya kagalit o kung ano ang dahilan ng kanilang mga alitan. Pero kasalanan din niya dahil matanda ang kanyang kausap at may kasama itong minor de edad. Kailangan niya sanang kumalma dahil baka matroma ito. Kaya naman, ang pangyayaring ganito ay dapat hindi tularan at dapat ay kunan ng aral. Dapat lahat ng tao ay magkaroon ng limitasyon, magkaroon ng kontrol sa pag-uugali at higit sa lahat, magkaroon ng respeto at magkaroon ng aral sa mga bagay-bagay na dapat lagyan ng mga sinasabing respeto.